taglagas. Tapos na ang anihan, pero imbis na magpahinga, naghihintay sa iyo ang tambak na pinagputulan ng halaman, damo, at mga tuyong dahon. Pamilyar ba ang eksenang ito? At madaling-madali itong sunugin o itapon na lang sa malayo. Huwag! Malapit mo nang itapon ng isang tunay na kayamanan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing kalidad na pataba ang basura sa hardin na ito, ang tinatawag na itim na ginto o black gold. Tatalakayin natin ang simple at madaling sundin na resipe para sa perpektong pangtaglagas na compost na magpapasigla at magpapabunga sa lupa mo ng walang halong kemikal. Bago tayo magsimula, kalimutan mo muna ang lahat ng naiisip mo tungkol sa compost na para lang ito sa nabubulok na tambak. Sa totoo lang, isa itong kontroladong proseso kung saan gumagawa tayo ng parang isang five-star hotel para sa bilyon-bilyong maliliit na manggagawa. Ang trabaho natin ay bigyan sila ng tamang pagkain at komportabling tirahan at sila na ang bahala sa lahat ng maruming trabaho para sa atin. Maniwala ka, mas madali ito kaysa sa akala mo. Kaya, simulan natin sa pinakapamilyar na tanawin pagkatapos ng anihan. Tapos na ang pag-aani, nakasalansan na sa istante ang mga garapon ng inimbak na pagkain at mayroong magandang pakiramdam ng katuparan sa puso. Ngunit paglabas mo ng hardin, ang pakiramdam na ito ay napapalitan ng bahagyang pagkadismaya. Bungad sa iyong paningin ang nagtatambak na mga tuyo at nalantang dahon, tangkay at iba pang bahagi ng halaman. Para bang ito ay simpleng basura lang sa hardin na kailangan mong agad alisin. Dito mismo nagkakamali ang karamihan sa mga naghahardin. Nakikita nila ito bilang problema na dapat alisin, kaya naghahanda sila ng kariton or posporo. Pero ako, iminumungkahi ko na tingnan ninyo ito hindi bilang problema, kundi isang napakalaking oportunidad. Tingnan ang mga tambak na ito sa ibang pananaw. Ang lahat ng mga natirang halaman na ito. Hindi ito basura. Ito ang inyong panimulang puhunan. Ito ay napakahalagang hilaw na material kung saan tayo ay magtatayo ng isang tunay na pabrika ng pagpapayaman ng lupa mismo sa inyong bakuran. Ang bawat dahon, bawat tangkay, ito ay kontribusyon sa kalusugan ng inyong lupa para sa susunod na taon. Ito ang magiging ani sa hinaharap na nakalatag lang sa inyong paanan. Kapag naririnig ng maraming hardinero ang salitang compost, madalas nilang naiisip ay isang bagay na hindi maganda. Isang mabaho at nabubulok na bunton sa liblib na sulok ng kanilang taniman na halos ayaw mong lapitan. Ang ganitong maling pagkaunawa ang pangunahing dahilan kung bakit hindi sinisimulan ng marami ang kamanghamanghang pamamaraang ito. Pero, magkasundo tayo ngayon din. Ang compost na ating pag-uusapan ay walang-wala sa ganyang pangit na larawan. Ang tamang paggawa ng compost ay hindi pagtatambak ng basura. Ito ay isang buhay at humihingang organismo. Isipin mo ang isang malaking bahay pukyutan, pero sa halip ng mga bubuyog, bilyon-bilyong bakterya, fungi, at mga bulate ang masisipag na nagtatrabaho. Isa itong napaka-organisadong proseso kung saan walang puwang ang bulok, kundi puro pagbuo at paglikha lang. Ang ating layunin ay hindi lang basta-basta itambak ang lahat sa isang lugar at umasa sa himala. Ang ating misyon ay maging tagapamahala ng munting ekosistemang ito na lumikha ng perpektong kondisyon para sa mga hindi natin nakikitang manggagawa. At maniwala kayo, gagantihan nila tayo ng isang produkto na hinding-hindi mo mabibili sa kahit anong garden center. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang karaniwang pagkakamali na madalas gawin kahit ng mga eksperto na sa paghahardin. Ito yung tipong hulog lang ng hulog ng lahat sa isang tumpok. Bahala na ang kalikasan.
Totoong parang lohikal ito, pero sa totoo lang, kadalasan itong nauuwi sa pagkabigo. Ang resulta? Maaaring makakuha ka ng malagkit at umaalingasaw na masa, o kaya naman ay tuyo at siksik na tambok na walang pagbabago kahit lumipas pa ang isang taon. Ang sikreto ng tagumpay ay nasa pag-intindi na may sariling panlasa at pangangailangan sa pagkain ang ating mga maliliit na kaibigan, ang mga mikrobyo. Kailangan nila ng balansing dieta o sapat na nutrisyon. Kaya, bago tayo magsimulang gumawa ng ating compost na lasagna, dapat nating matutunan kung paano paghiwalayin ang ating mga sangkap o materyales. Lahat ng ating ilalagay sa compost ay kailangan nating hatiin sa dalawang malaki at napakahalagang kategorya. Sa tamang rasyo o proporsyon ng dalawang kategoryang ito, nakasalalay kung makukuha ba natin ang minimithing itim na ginto or puro tambak lang ng basura. Sige, simulan natin sa unang grupo. Tawagin natin silang mga berde. Sila ang mga pinakamayaman sa nitrogen. Ang nitrogen ay parang protina para sa mga mikroorganismo. Ito ang enerhiya na nagpapasimula at nagpapabilis ng buong proseso. Ano-ano ba ang kasama dito? Una sa lahat, sariwa at malagatas na mga halaman. Mga bagong bunot na damo. Pero siguraduhin nating walang hinog na buto. Ayaw nating dumami pa sila, di ba? Ang mga dahon ng karot, bet, kalabasa at pipino, lahat yan ay mainam na berdeng material. Kasama rin dito ang bagong tabas na damo sa bakuran. Kung nag-aalaga kayo ng kuneho o manok, ang kanilang dumi kasama ang pinagpatungan nito ay isang nitrogen bomb, isang napakabilis na pampabilis ng compost. Kahit ang mga basura sa kusina, tulad ng balat ng gulay o labi ng kape, ay kabilang din sa berdeng pangkat na ito. Tandaan, lahat ng malagatas, sariwa at berde, yan ang ating pinagmumula ng enerhiya. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang grupo, ang mga kayumanggi. Kung ang mga berde ay para sa enerhiya at protina, ang mga kayumanggi naman ay para sa carbohydrates at fiber. Mahalaga rin ang kanilang papel. Ang carbon ang nagsisilbing blocking pampatayo para sa mismong katawan ng mga microorganisms. Bukod pa rito, ang mga kayumanggi na sangkap ang nagpapaluwag, nagpapahangin at nagbibigay ng magandang istruktura sa ating magiging compost. Pinipigilan nito na maging siksik, walang hangin, at maging isang buong bukol ang tambak. Ano-ano nga ba ang bumubuo sa grupong ito? Ang pangunahing handog ng taglagas ay, siyempre, ang mga tuyong nalaglag na dahon. Huwag ninyo itong madaliing sunugin. Ito ay napakahalagang kayumanggi na material. Kasama rin dito ang mga pinino or pira-pirasong manipis na sanga na natira pagkatapos mag-pruning ng mga puno at palumpong. Dayami, pinatuyong damo o hay, sawdust, lumang pahayagan na walang decolor na imprenta at mga karton. Lahat ng ito ay mahusay na pinagmumula ng carbon. Tandaan, anumang tuyo, matigas at tumutulong upang maging buhaghag at mahangin ang compost. Ito ang kalansay at baga ng ating magiging compost. Narito na ang pinakamahalagang sikreto, ang tinatawag na golden ratio o gintong proporsyon, na siyang susi para makagawa ka ng perpektong compost at hindi mauwi sa wala. Isipin mong nagluluto ka ng layered cake. Para sa bawat isang bahagi ng matubig o berdeng sangkap, kailangan nating lagyan ng halos dalawa o mas mainam pa, tatlong bahagi ng tuyo o kayumangging materyales. Tandaan ang simpleng formulang ito. Isang bahagi ng nitrogen sa dalawa hanggang tatlong bahagi ng karbon. Bakit ito napakahalaga? Kung masobrahan ka sa berdeng materyales, ang compost pile mo ay mababaho at magiging malapot na masa. Magkakaroon din ito ng di kanais-nais na amoy ng amonya. Ngunit kung masyadong marami naman
ang kayumanggi na ilalagay mo, ang proseso ng pagbubulok ay hindi magsisimula. Mananatiling tuyo at malamig ang tambak ng compost sa napakatagal na panahon dahil walang magiging sapat na pagkain at enerhiya ang mga bakterya para simulan ang proseso. Ang tamang balanse na ito ang siyang lumilikha ng perpektong kapaligiran, katamtamang basa, may sapat na hangin at may sapat na pagkain at material na pampatayo para sa ating mga mikrobyong kaibigan. Ngayon, dumako tayo sa paghahanda ng mga sangkap. Isipin mong kakain ka ng buong pakwan. Susubukan mo bang lunukin yan ng buo? Siyempre hindi. Hihimayin mo muna sa maliliit na piraso, di ba? Ganoon din ang nangyayari sa mga mikroorganismo sa compost. Wala silang ngipin para kagatin ang malalaking tangkay ng mais o buong ulo ng repolyo. Mas malawak ang ibabaw na pwedeng kapitan nila. Mas mapapabilis ang kanilang trabaho. Kaya ang pangunahing tuntunin sa paghahanda ay pagpino o paghiwa sa lahat ng pwede. Ang makakapal na tangkay ng sunflower, kamatis o mga ugat puno ng repolyo ay mas mainam na hiwain ng pala or pruning shears sa sukat na 5 hanggang 10 sentimetro. Ang manipis na sanga, mainam na ipadaan sa garden shredder or chipper kung meron kayo. Kung wala naman, ayos lang. Palakol na lang ang gamitin sa pagputol. Ang tuyong dahon, mas mainam din na durugin, halimbawa sa pagpapadaan ng lawnmower sa mga ito. Ang simpleng hakbang na ito ay magpapabilis sa pagkahinog ng inyong compost, hindi lang ng ilang linggo, kundi pati na rin ng ilang buwan. Ngayon, bigyang pansin ang isang napakahalagang punto. Gumawa tayo ng stop list. Ito ang mga bagay na talagang bawal ilagay sa ating compost pile. Ang pagbaliwala sa listahang ito ay maaaring magpabago sa inyong magiging abono at gawin itong parang armas biolohikal laban sa inyong sariling hardin o gulayan. Sa unang lugar, anumang bahagi ng halaman na may malubhang sakit na dulot ng fungi. Pangunahin dito ang mga kamatis at patatas na may Phytophthora, pati na rin ang pipino at kalabasa na may powdery mildew. Ang mga spora ng mga sakit na ito ay napakatibay at mahirap mamatay. Madali nilang malalampasan ang winter sa inyong compost pile, kahit pa umiinit ito. At pagdating ng tagsibol, kayo pa mismo ang magkakalat ng sakit na ito sa buong inyong lupain. Huwag nang ipagsapalaran. Ang lahat ng halaman na may sakit ay dapat sunugin o ilabas agad mula sa inyong lupain. Mas mahalaga ang kalusugan ng inyong susunod na ani. Sige, ituloy natin ang ating listahan ng mga dapat iwasan sa compost. Pangalawa sa mga may sakit na halaman ay ang mga balasubas at matatag na damo na tumutubo taon-taon, lalo na yung mga kumakalat sa pamamagitan ng ugat o rhizomes. Ito yung mga parang terminator sa mundo ng halaman, tulad ng mga damong gumagapang at mahirap alisin. Kung ihahagis mo ang kanilang ugat sa compost, hindi mo sila papatayin. Sa halip, bibigyan mo lang sila ng perpektong lugar para dumami. Masaya silang mananatiling buhay at lalago sa mainit at masustansyang tambak, at pagdating ng panahon ng taniman, ikaw mismo ang magkakalat sa kanila sa lahat ng iyong mga kama. Ganoon din ang mangyayari sa anumang damo na mayroon ng hinog na buto. Ang compost pile para sa kanila ay hindi libingan, kundi isang perpektong inkubador. Makukuha mo ang milyon-milyong buto na handa ng tumubo na pantay na nakahalo sa napakagandang pataba. Maniwala ka, ang ganitong regalo ay tiyak na hindi mo kailangan. Kaya, sa pagbubunot ng damo, maging mapagmatyag. Kung wala silang ugat at buto, maligayang pagdating sa compost. Pero kung may ugat o buto, mas mainam na sunugin na lang. Sige, ayos na tayo sa mga sangkap. Ngayon naman,
Kailangan nating pumili ng tamang lokasyon para sa ating compost. Ang pagpili ng angkop na lugar ay kalahati na ng tagumpay. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paglalagay ng iyong compost sa direktang sikat ng araw. Ang matinding sikat ng araw ay mabilis itong patuyuin. Kailangan mo itong diligan palagi. Kung hindi, titigil ang lahat ng proseso sa loob nito. Ang perpektong lugar ay sa isang lilim at tagong sulok ng hardin. Halimbawa, sa ilalim ng malaking puno o sa lilim ng kamalig. Sa ganitong paraan, protektado ang compost mula sa matinding sikat ng araw at mapapanatili nito ang mahalagang moisture. Mahalaga rin na madaling puntahan ang lugar gamit ang kariton dahil kakailanganin mong magdala ng mga hilaw na materyales at kunin ang natapos na produkto. At isa pang mahalagang paalala, huwag ilagay ang iyong compost sa mababang lugar kung saan naiipon ng tubig. Ang sobrang tubig ay magtataboy sa hangin at sa halip na tamang aerobic na proseso, ang makukuha mo ay bulok. Ngayong napili na ang lokasyon at naihanda na't naihiwalay ang mga materyalis, magsisimula na ang pinakamalikhaing bahagi, ang pagbuo ng ating compost pile. Ito ay parang pagluluto ng Italian lasagna. Huwag lang basta ihulog ang lahat ng paiba-iba. Sa halip, aayusin natin ang mga sangkap ng patong-patong at maayos. Sa pinakailalim, direkta sa lupa, siguraduhin na maglagay ng drainage layer. Maaaring ito ay mga manipis na sanga, wood chips, o mga tangkay ng sunflower. Ang layer na ito, na may kapal na 15 sumamta sa 20 sentimetro, ay pipigilan ang pagsiksik ng compost sa ilalim at magsisiguro ng sapat na daloy ng hangin mula sa ibaba. Pagkatapos, sa ibabaw ng drainage layer na ito, maglagay tayo ng layer ng brown na materyales tulad ng mga tuyong dahon. At sa ibabaw naman nito, isang mas manipis na layer ng green na materyales. Halimbawa, bagong gupit na damo o mga dahon at tangkay ng gulay. At patuloy tayong magpapalit-palit ng paglalagay. Isang makapal na layer ng tuyo at maluwag at isang manipis na layer ng basa at sariwa. Lilikha ito ng perpektong istruktura at sisiguraduhin ang pantay na pamamahagi ng hangin, tubig at sustansya sa buong compost pile. Ang susunod na mahalagang sangkap sa ating paggawa ng compost ay ang tubig. Kung walang tamang halumigmig, hindi magsisimula ang mga proseso sa loob ng compost. Isipin ninyo ang isang tuyong espongha. Matigas ito at tila walang buhay. Pero sa sandaling basain, lumalambot ito at nagiging handa para magamit. Ganoon din sa mga mikroorganismo. Kailangan nila ng basang kapaligiran para makapagtrabaho at magproseso. Ang perpektong halumigmig para sa inyong compost pile ay parang sa isang esponghang napiga ng maayos. Kung pisilin ninyo ang isang buo ng compost sa inyong kamay, hindi ito dapat tumulo ng tubig, pero ang inyong palad ay dapat mamasa-masa. Paano ito makakamit? Kung tag-ulan, malamang ay gagawin na ito ng kalikasan para sa inyo. Pero kung tuyo ang panahon, huwag maging tamad na diligan ng bawat layer habang inilalagay. Gumamit lang ng rigadera o hose para diligan ito. At sa mga susunod na araw, kung matagal walang ulan, suriin ang inyong compost pile at basain kung kinakailangan. Tandaan, ang sobrang tuyong compost pile ay parang natutulog na compost pile. Natiyak na natin ang sapat na pagkain at tubig para sa ating maliliit na manggagawa, ang mga bakterya sa compost. Ngayon, ang ikatlo at pinakamahalagang elemento na lang ang kulang, ang hangin o mas tiyak, ang oxygen. Ang mga bakterya na gumagawa ng tamang compost ay tinatawag na aerobes. Para mabuhay at makapagtrabaho ng maayos, kailangan nila ng oxygen. Kung walang oxygen, ibang klase naman ng bakterya ang papalit sa kanila, ang anaerobes.
Ang problema, hindi na sila composting ang ginagawa, kundi pagnunuot na siyang nagiging sanhi ng masasamang amoy at paglabas ng mga nakakapinsalang compounds. Para hindi mangyari yan, kailangan huminga ng ating compost pile. Paano natin ito matutulungan? Ang pinakasimple at pinakamabisang paraan ay ang regular na pagbalasa o paghalo. Kahit minsan lang, sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, pero mas maganda kung linggo-linggo, kailangan nating gumamit ng tinidor at baliktarin, haluin ang mga layer ng compost. Mukha man itong mabigat na trabaho, pero sa totoo lang, 10 hanggang 15 minuto lang ito. Ang pagbalasa ay hindi lang nagdaragdag ng oxygen sa tambak, kundi hinahalo rin ang iba't ibang layer na nagpapabilis ng proseso ng husto. Para itong pagdaragdag ng kahoy sa pugon, mas lalong umiinit at mas mabilis magluto. Pagpasok mo sa garden center, siguradong nakita mo na sa mga estante ang makukulay na pakete na may tatak na compost accelerator, bioactivator, at kung ano-ano pa. Ang mga marketer ay nagsasabing kung wala ang mga magic powder na ito, aabutin ng maraming taon bago mahinog ang iyong compost. Totoo, naglalaman ang mga produktong ito ng mga kultura ng kapakipakinabang na mikroorganismo at makakapagpabilis nga ng kaunti sa proseso. Pero maging tapat tayo. Sa karamihan ng pagkakataon, ito ay isa lamang gastusin na hindi naman kailangan. Bakit? Dahil ang lahat ng kinakailangang bakterya at fungi ay naroroon na sa iyong hardin. Makikita mo sila sa lupa, sa mga tuyong dahon, at sa mga labi ng halaman. Hindi mo na kailangang bilhin ang mga ito. Kailangan mo lang silang bigyan ng tamang kondisyon. Gusto mo bang tumulong ng kaunti at pabilisin ang pagdami ng mga ito sa iyong tambak? Napakadali lang yan. Kumuha ka lang ng isang pala ng magandang buhay na lupa mula sa iyong taniman o isang dakot ng compost mula pa noong nakaraang taon na hinog na at iwisik mo ito sa bawat patong. Yan ang magiging pinakamabisa at talagang libreng activator mo. Pag-usapan na natin ang diskarte. Sa composting, may dalawang pangunahing paraan o diskarte na pwede mong sundin. Depende sa iyong mga layunin at sa dami ng oras na mayroon ka. Ang una ay ang tinatawag na hot composting o mainit na pagko-compost. Ito ay isang aktibo at masinsinang paraan. Kung gagawin mo ng tama ang lahat, ibig sabihin, balance ang mga sangkap, sapat ang moisture, at madalas mong hahaluin or babaliktarin ang compost pile, iinit ito sa loob. Aabot ng 50 mo 60 o kaya 70 degrees Celsius ang temperatura. Sa ganitong temperatura, napakabilis ng proseso. Isang tambak na basura ay nagiging ganap na pataba sa loob lang ng 1.5 hanggang 2 buwan. Bukod pa rito, pinapatay ng mataas na temperatura ang karamihan sa mga buto ng damo at mga nakakapinsalang mikrobyo or pathogens. Pero ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng iyong aktibong partisipasyon. Kailangan mong regular na haluin or baliktarin ang compost pile kada 7 araw upang mapanatili ang init ng proseso. Ito ang option para sa mga gustong makakuha ng mabilis na resulta at handang maglaan ng kaunting pagsisikap para dito. Ang pangalawang paraan naman ay kabaligtaran ng una. Ito ang tinatawag na cold composting o para sa iba, ang tamad na paraan. Dito, napakasimple lang ng lahat. Isang beses lang sa taglagas, ilolatag mo ng tama ang tumpok ng compost. Siguraduhin ang tamang pagpapalit-palit ng mga suson at ang sapat na halumigmig at ayun na, kakalimutan mo na lang ito. Hindi mo na kailangang haluin, suriin, or kontrolin pa. Hayaan mo lang ang kalikasan na gawin ang trabaho nito sa sarili nitong natural at dahan-dahang bilis. Siyempre, mas magiging mabagal ang proseso.
Hindi masyadong iinit ang tumpok at ang handa ng produkto ay hindi mo makukuha sa loob ng 2 buwan, kundi malamang sa loob ng 1 taon o kung minsan ay 1.5. Pero ang maganda rito, halos wala kang gagawin. Ilagay mo lang at iwanan. Ito ang perpektong solusyon kung kulang ka sa oras o kung ayaw mo lang magpapawis sa paggamit ng tinidor. Makukuha mo pa rin ang resulta. Kailangan mo lang maghintay at lumipas nga ang panahon. Paano natin malalaman na handa na ang ating itim na ginto para gamitin? Ang hinog na compost ay may 3 tiyak na palatandaan na hindi mo kailanman mapagkakamalan. Una, ang kulay at tekstura. Ang handa ng compost ay madilim, halos itim ang kulay, pare-pareho, at buhaghag. Hindi mo na makikita ang magkakahiwalay na dahon o tangkay. Lahat ay naging isang buo at malambot na masa na kahawig ng magandang lupa na nabibili sa tindahan. Pangalawa, ang dami. Ang natapos na tambak ay bababa ang dami ng halos 2 o 3 beses kumpara sa orihinal na laki. Kapansin-pansin itong bababa. Pangatlo, ang pinakamahalaga at pinakakaaya-ayang senyales, ang amoy. Kalimutan na ang amoy bulok o amonya. Ang hinog at tamang compost ay amoy sariwang lupa sa kagubatan pagkatapos ng ulan. Ito ay isang kaaya-aya, natural, at amoy lupa na aroma. Kung nakikita, naamoy, at nararamdaman mo ang lahat ng 3 palatandaang ito, binabati kita. Ang iyong pabrika ng yaman ng lupa ay nakagawa ng unang batch ng pinakamataas na kalidad na produkto. Pero paano kung may problema? Huwag kang mag-alala. May paraan para ayusin yan. Halimbawa, lumapit ka sa iyong compost pile at sa halip na amoy lupa, ay naaamoy mo ang matapang at masangsang na amoy amonya na parang amoy sa isang hindi nalilinis na manukan. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang SOS signal mula sa iyong tambak. Parang sumisigaw ito. Hindi ako makahinga at sobra-sobra ang protina ko. Lumilitaw ang ganitong amoy kapag sobra ang nilagay mong green or nitrogenous components at kulang naman sa hangin ang tambak. Ang solusyon ay napakasimple. Kunin ang iyong pitchfork at halukayin ng maigi ang buong tambak. Pagkatapos, dagdagan mo ito ng mas maraming brown o tuyong materyales tulad ng tuyong dahon, dayami, pinagtabasan ng kahoy o pinunit na karton. Ang mga ito ang sisipsip sa labis na kahalumigmigan, magbibigay ng istruktura at sisiguraduhin ang sapat na daloy ng hangin. Sa loob ng ilang araw, mawawala na ang amoy. Minsan, ang kabaligtaran naman ang nangyayari. Makalipas ang 1 o 2 linggo, lalapitan mo ang tambak, hahawakan, at malamig pa rin ito na parang kahapon lang inipon. Walang senyalis ng buhay, malinaw na hindi umuusad ang proseso. Ano kaya ang dahilan? Kadalasan, dalawa ang posibleng sanhi. Ang una at pinakamalamang ay kulang sa tubig ang iyong tambak. Natuyo lang ito. Tandaan, ang bakterya ay hindi gagana nang walang sapat na tubig. Ang solusyon ay malinaw. Kumuha ng hose at diligan ng husto ang buong tambak hanggang sa maging basa-basa ito, parang piga na espongha. Ang pangalawang posibleng dahilan ay kakulangan sa berdeng sangkap. Posibleng masyado kang naglagay ng kayumangging sangkap at walang sapat na nitrogen ang mga microorganisms upang simulan ang pagproseso. Sa kasong ito, magdagdag ng bagong gupit na damo, basura sa kusina, or kaunting dumi ng manok sa tambak. Pagkatapos ay haluin ng mabuti ang lahat. Ito ay parang pagdaragdag ng panggatong na magpapaandar sa proseso. Narito na ang sukdulan. Nasa inyong mga kamay na ang isang kariton ng handa, buhaghag at punong buhay na compost. Ano na ang gagawin natin dito? Ito ang pinaka-epektibong universal na pataba na matatagpuan ninyo. Kapag nagtatanim ng mga gulay, tulad ng kamatis,
sili, at kalabasa. Maglagay ng isa o dalawang masaganang dakot nito ng direkta sa butas ng taniman. Bibigyan ito ng malusog na panimula ang inyong mga halaman at titiyakin ang sapat na sustansya para sa matagal na panahon. Ang nabuo ninyong compost ay isa ring perpektong mulch. Ilatag ito ng may kapal na 3 cm sa paligid ng inyong mga halaman, palumpong, at maging ng mga puno. Ang ganitong klase ng mulch ay hindi lang unti-unting magbibigay ng sustansya tuwing umuulan, kundi pananatilihin din nito ang halumigmig sa lupa, poprotektahan ang ugat mula sa sobrang init at pipigilan ang pagtubo ng damo. Maaari rin ninyo itong ikalat sa ibabaw ng mga taniman bago bungkalin ng lupa upang mapabuti ang istruktura at pagkamayabong nito. Sa esensya, ibinabalik ninyo sa lupa ang kinuha ninyo rito, ngunit sa pinakamainam at pinakakonsentradong forma. Pero ang pinakakahangahangang sandali ay hindi kapag hawak mo na ang tapos na produkto. Ang tunay na pagbabago sa iyong pag-iisip ay nagaganap sa tagsibol. Nilalapitan mo ang lugar kung saan noong taglagas, isang kumpol ng mga tuyong dahon at iba pang organic na basura ang iyong iniwan. Inilalagay mo ang iyong kamay at sa halip na madulas at amoy bulok, ang mararamdaman mo ay init. Sumasakop ka ng isang dakot ng maluwag, buhay at amoy gubat na lupa. Sa sandaling iyon, mauunawaan mong naging saksi at kalahok ka sa isang tunay na himala. Hindi ka lang basta nagtapon ng basura. Isinarado mo ang siklo ng buhay sa sarili mong bakuran. Kinuha mo ang mga namatay na bagay at ginawa itong pataba. Naging enerhiya para sa bagong buhay. Binabago nito ang lahat. Hindi ka na lang isang ordinaryong kumukuha ng ani sa lupa. Nagiging kasosyo ka na nito, na nangangalaga at nagbabalik ng biyaya. Kaya, huwag itapon ang mga walang katumbas na biyaya ng taglagas. Gawin silang itim na ginto na magbibigay buhay sa iyong lupa at magkakaloob sa iyo ng sagana at malusog na ani. Ito ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang gawing tunay na buhay ang iyong hardin. Salamat sa inyong pagtangkilik at panonood hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Mayroon ba kayong sariling mga diskarte sa paggawa ng compost? Baka may inilalagay kayong secret ingredient. Ibahagi yan sa comment section at magpalitan tayo ng karanasan.